shoutout sa aking mga bagong followers. Alam nyo ba guys, na ako ay may dating account na medyo madami-dami na po yung followers natin at monetize na. Pero sa kasamaang pala, nagka-violation tayo, naka-upload tayo ng hindi maganda para sa paningin ni Lolo Mets at binawi niya yung aking account. So ngayon gumawa ako ng bago, ito na. Meron ako mga followers doon, nakilala na ako dito sa Hong Kong. Hindi masyadong madami pero may nakakakilala na talaga sa akin. So, meron akong isang followers guys na hindi pa siya masyadong matagal dito sa Hong Kong. Hindi pa siya nag-iisang taon. Pero parang mga 5 buwan na yata siya dito. Na lagi pa rin siyang umiiyak dahil may mga sigaw-sigaw na mangyayari sa loob ng bahay kasi kasama niya yung lola. Alam nyo guys, minsan talaga ang nagbibigay kalbaryo ng buhay ng isang katulong dito sa Hong Kong ay ang matanda dito. Napakaswerte ko kasi yung popo namin ay napakabait. At yung mama ng amo kong lalaki is hindi kami magkasama. Minsan lang kami magkita. Yung lagi kong kasama ay yung mama ng amo kong babae, which is siya ang nagluto ng aking pagkain. Bago sila umalis, nagprito siya ng isda, nagluto siya ng gulay, at nagluluto din siya ng kanin para sa akin. O ganyan. Diba? Napakaswerte ko. Pero yung iba talaga guys, ginawang kalbaryo yung buhay nila sa matanda. Ang matanda kasi dito mga selosa. Pag nagustuhan ka ng iyong amo, tapos feeling nila wala na silang silbi sa bahay. Kasi kadalasan dito sa Hong Kong, yung mga magulang nila ang nag-aalaga ng apo, nagluluto ng pagkain, pero bigla kang sumulpot sa bahay nila at kinuha mo ang atensyon ng mga anak nila na dapat ay sa kanya. So yung mga matanda, gagawa ng eksena para yung buhay mo ay magiging kalbaryo. Dapat intindihin natin yan. Yan ang nangyayari sa aking followers doon sa Pilipinas na ngayon ay nandito na sa Hong Kong. Na lagi siyang sinisigawan, konting bagay sinisigawan siya, tapos siya ay first timer pa, hindi pa niya alam ang kalakaran sa buhay o OFW na kailangan puso mo ay matibay. So ngayon guys, lagi siyang umiiyak, kahit walang kwenta, sisigaw yung matanda. Lagi siyang umiiyak, gusto siya, napaisip siya na ano kaya kung uuwi ako, tapos ano kaya mangyayari sa akin pag uuwi ako, mag-a-adjust na naman ako kasi sa Pilipinas ang liit ng sahod. Ang sabi niya, bakit pa kasi yung puso ko ay ganito ka lambot, ang daling makaiyak, hindi katulad ninyo na parang wala na lang. Yung words na yan guys, no, nakikita niya sa mga medyo matagal na dito sa Hong Kong na parang wala na lang, nagdi-day-off, pero parang happy. Hindi nyo alam guys kung ano din ang tinitiis namin. Ako sa totoo lang, 6 years straight sa isang amo. Mabait yung amo ko pero hindi pa rin para sa akin ay perfecto. Maraming mga salita na parang hindi ko magustuhan pero wala akong karapatang mag-react dahil kailangan ko ng trabaho. Maraming araw, maraming umaga, maraming madaling araw nagigising ako na pagod at hindi na ako masaya sa aking sitwasyon. Pero wala akong magawa dahil kailangan ng aking pamilya. So hindi ibig sabihin na kami ay pangiti-ngiti sa labas. Okay ang buhay namin sa loob ng bahay dahil sa totoo lang marami din kami mga iniinda na hindi lang namin sinasabi. Marami kami mga titiis na hindi lang sinasabi. Katulad ko ngayong umagang ito, gumising ako. Hindi ko gusto yung feeling ko, yung pakiramdam ko ba na hindi na ako masaya, ayoko na magtrabaho, gusto ko nang umuwi, ganyan. Nakasimangot lang ako, hinahanda ko yung aking trabaho, naglilinis ako ng toilet, nag-aalaga ako ng bata, wala ako sa mood, hindi nga ako ngumiti. Tapos sabi ko sa isip ko, hindi na ako masaya sa aking trabaho. Tapos bigla-bigla si amo ay nagsabi, may lesson kasi yung aking alaga, drawing lesson, tapos ang akala ako ang maghatid na hinanda ko yung bata, tapos biglang sinabi ni amo na ako na maghatid ng bata sa lesson, dito ka na lang, maglinis ka, tapos pagkatapos mo maglinis, lipat ka doon sa kabilang bahay, maglinis ka doon. Tapos sabi ko, pagod na ako, ayoko na magtrabaho, hindi na ako masaya. Parang nag-i-emote ako, nakita ni amo na wala ako sa mood. Alam naman niya na pag ganitong sitwasyon, ganitong edad, moody na tayo. Tapos wala pa tayong mga anak dito, wala pa dito ating pamilya, so napaka-moody natin. Tapos nung dumating si amo, sabi niya, bumili ako ng pagkain para sa'yo. I buy KFC for your breakfast. Parang ganyan, yung sinabi niya. So natauhan ako, sabi ko, ay, okay lang pala. Mode ko lang to. Magtatrabaho na ako kasi kailangan ako ng aking pamilya. Ganon yon. Dapat yung ating sarili tayo ang iisipin natin is positive. Kaya ko to. Bakit kaya ng iba tapos hindi ko kaya? Ganon talaga. Buhay OFW.